Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap, Heartline. kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan, Heartline. daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin, Heartline. kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang araw sa inyo mga kaagapay. Welcome po muli dito sa Heartline Friday Night Edition. Ito po ang inyong host, si Kuya Pilo, ang Coach Pilo Laharca, na naghahatid po sa inyo ng mga balita at karunungan mula sa Panginoon at sa mga guests natin na counselors para sa inyong mga katanungan. Tayo po ay mapapanood dito sa Radyo TV, sa Facebook. Sa Facebook, daanan nyo lang yung Heartline FEBC, and then doon makikita nyo yung ating mga programa. Napapanood tayo sa Facebook at napapakinggan sa radio sa 702 DZAS AM Radio. So this is kaagapay ng sambayanan at tuloy-tuloy tayo sa programang ito na pinapa-operate ng Far East Broadcasting Company Philippines, and we are very glad na patuloy ang support na. Kamusta? Kaway-kaway, mga kaagapay! O gising pa. Kahit mainit, alam ko, mainit ang gabi dahil mainit din ang nag-aalab ng mga tanong at mainit na mga sagot. Mainit-init pa ng mga sagot manggagaling sa ating very special guest. Alam nyo, itong guest na to, kaibigan ko to, marami akong natutunan dito at marami mga bagay na nagbago sa aking buhay simula nung nakilala ko tong taong ito. Ano ba yan? Dahil talagang Grabe naman. na nakapagkakasal ako dahil sa tulong ng kanyang pagme-mentorship at marami tayong ganap na natutunan mula sa kanya dahil isa siyang certified and licensed marriage counselor sa national level ng Pilipinas. Overseer ng Over the Edge Philippines. Yan. Talagang siya ay Doctor of Philosophy, sa Christian Counseling at nag-specialize sa Crisis and Trauma Management. At marami siyang mga clients para sa interventions na binibigay para sa kanya. At siya rin ay bishop. Maraming churches na natulungan nito itong si bishop na to eh. Ayan. So, siya ay ordaining minister sa Lord Shepherd Academy at president ng Christian Academy for Ministers and Professionals. Okay, kasi nung na-meet ko tong taong ito, nagtitrain na talaga siya. Tinitrain niya mga tao, mga pastor, para ma-equip sila in such a way na maging professional yung kanilang expertise and in such a way para maging maayos ang kanilang pag-conduct ng kanilang pagiging pastor. Kasi madami mga pastor parang out of the blue. Hindi pala alam kung ano yung ginagawa sa pagkakasal. Pero more than that, tinutulungan niya rin yung ibang mga lay people and pastor kung paano mas maging upgraded. So merong puso at merong skill sa lahat ng ginagawa. Hindi lang yung parang bara-bara lang There are so many things that he has already contributed. And teacher din siya ng Institute for Biblical Families. Hello, Pastor! Kamusta po kayo dyan? Pastor Kim, Pastor Chris Park. Yeah, kamusta na po, Pastora Ana? Hello, si Pastora April Ricafort. Yung mga kaibigan natin dyan. Carlo, kamusta ka na? Dyan sa Institute for Biblical Families. But anyway, gusto ko nang ibigay sa inyo ang napaka-espesyal na ating guest dahil talagang kakaiba sa dami ng mga nakalagay sa hulihan ng kanyang pangalan. Ako, wala na masabi. So, eto na. Siya na magpakita sa inyo, si Bishop Pastor Dr. Roldan Domingo. Hello, good evening po. Yes! Ay, magandang gabi, partner. It's been a while. At tagal din natin nagtagpo sa ating programa. At natutuwa ako sa pagpapakilala mo sa akin kasi para bang
ang dami-dami kong pera. Oh, ay nako. Sinasabi ko sa iyo, Pastor, mas Ah, mayaman ka pa kaysa dun sa ah, may pera. ah, Sabi nga nila, salamat. Ako, oo, natutuwa ako sa aming partnership ni Coach Pilo. Alam niyo ba na kami po yung magkaklase sa paralegal training sa UP Diliman at napakasarap na classmate. Inaabot po kami ng alas 10 sa UP. Pagkatapos namin mag-aral magkikwentuhan pa kami habang naglalakad sa UP Diliman. iyan. Anyway, magandang gabi po sa inyong lahat, sa ating pong mga tagapanood at Mm, tagapakinig. Nagpapasalamat po ako ngayong gabi sa ating pagkakataon na kasama ko kayo, kasama amen. po ang ating partner, si Coach Pilo Daharga. So magandang Kumbaga, gabi po sa inyo lahat, praying and hoping na kami po ay makapaglingkod sa inyo at makapagdulot po ng kasagutan sa anumang yes, katanungan meron. Ang absolutely. lahat naman ito ay atin pong pinagkakatiwala sa ating Panginoon. Siya pong author ng lahat sa buhay natin. So, Yeah, absolutely. magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi. Magandang gabi. Bishop, baka naman Hmm. meron kayong mga fans club dyan. Sigurado ko may fans club kayo. Gusto niyong batiin para naman nilang, Okay. So, ah, recently, bago ako mapahinga, ay galing tayo sa iba't ibang lugar. Galing tayo sa Tinggalan at saka sa Isabela kung saan nagbigay tayo ng training mm, sa mga pastor. This is in partnership with the Cross Riders, Christian Riders Organization, Sharing Salvation. mm. So ito partner, yung mga grupo ito na nag-misyon, nakamotor lang, maakyat sa bundok. So gusto ko i-recognize yung kanila pong presidente, si Bishop Jeff Santiago, Hello, Bishop at yung Jeff. kanila pong advisor, si Pastor Rex Hilbena. Kilala mo to, sir? Estudyante natin to. Si Pastor Joel, sila po yung mga advisors. And sa mga cross riders, sabi nga right for life, right for Christ. Yan. So yung mga riders natin. Yung mga estudyante natin, coach sa Christian Academy for Ministers and Professionals. Yan. Ito po yung advanced training or advanced degree program wherein we provide yung program natin sa na Help for the Helpers program. Mm-mm. This is 5 sessions, 5 Saturdays. Nakapagpatapos tayo sa Leyte Tacloban Samar. So we had at least 14 students. Pero ngayon, last module natin sa Laguna. Ang ating pong host dito ay sila Pastora May and Mm-mm. Pastor Noni. Sila po yung sa church sila ginagawa yung pag-aaral every third Saturday. Mm. So, ang tawag ko sila mga campers. Mga campers, isang module na lang tayo para Yan. sa ating Christian Academy for Ministers and Professionals Mm-mm. at gagraduate na yun lahat. So, ngayon pa lang, congratulations. At syempre, sa mga solemnizing officers, Yeah. advocates, and members ng Over the Edge Philippines na kung saan partner ang flagship natin is Christian Social Work, Mm-mm. wherein we desire and we train pastors and ministers that they have to do the ministry outside the four corners of the church, bringing their pulpits within the epicenter of their community. Yan. Kasi aanin mo ng church kung di ka naman nararamdaman ng inyong Yan. komunidad. Naku, So, ayan naalala po, ko. sabi nga, ah, Naalala ko at ang gusto kong batiin si Dr. June Vencer. Hi, Dr. June ah, Vencer. Kasi siya din ang nagsabi na it, ano yung naging ambag ng iyong church doon sa komunidad mo? So, oo, sabi niya, so what's the point that you have a church in your community? Did the community change because of you having a church there? Yung ganun. right, exactly. Oo. Kaya nga ating foundational verse in Matthew chapter 5, Mm, that let your light shine before men, so that they may mm. see your good works, your Father in heaven will be glorified. Pero Yan. parang malinaw naman no, na hindi tayo gagawa ng mabuti para maligtas. Malinaw yung theology natin doon. Oo. Pero dahil ligtas na tayo, Mm, naranasan natin ang pag-ibig at pagmamahal ng Panginoon,
mas madali sa ating gumawa ng mabuti. Yan. At yun yung Wow. tinatawag nating buhay na patotoo na tayo ay likod ng Panginoon. Mm-mm. Seeing Christ in our lives. Mm-mm. Yan. Praise Ayan. God. Yan. Thank you. Wow. Batiin mo na rin sila, sila Labi-Dabi. Si, Oo, siyempre di ko pwedeng makalimutan yung akin pong nag-iisang nurse sa buhay na ngayon ay bantay sa lahat ng bagay. Pagkain, gamot, yan. Aking mahal na asawa, si Ate Ruth, Nurse Ruth, magandang gabi. I love you. At Hello, maging Nurse sa aking mga Ruth. anak, si Rapa Seb, si Radiance Faith, na kung sana isa ka sa kanyang inspirasyon. Kaya Wow nagtapos siya ng naman. psychology at ngayon na naging guidance counselor. Eh, malaki yung part mo, partner, para po sa inspirasyon na ngayon ay tinatahak ni Faith. So, Wow, praise thank you, God. thank you. Praise Kumustahin ko God. na rin yung ating mga pastor sa NIR. We have over the Philippines NIR region. Ito yung Negros Island region. Mm. The Bishop Donald Tabile and ating provincial director, si Pastor Nick Katubig at mga pastors natin dyan. Kasi kaya ako nabanggit, galing tayo dyan sa Negros. And tayo ay nagbigay ng pagtulong, pagtuturo, and even ordained at least 9 pastors na Mm. Negros nung Praise God. dumalaw tayo Praise diyan. God. Yeah. Pagpalain kayo ng Panginoon mga kapatid, magkikita-kita tayo ulit. Yan. Ay, I really wish sana makasama ako doon. Yan mo, pagka Oo, matapos ang nga. lahat-lahat ng mga tinatapos, magkakakita Ah, din tayo, planuhin Okay. natin 'yan. Alam mo, mga Eh, kaagapay, ako natutuwa dito sa buhay ni Pastor Roldan dahil kasi pagka nakwentuhan niyo siya at tinanong niyo yung talambuhay niya, nako, makikita mo, kakaiba. Yung bang merong biyaya ng Diyos talaga na dumarating. yes, At doon mo biyaya lang makikita, talaga, partner. Biyaya yeah, ng Diyos. biyaya talaga. At doon nyo makikita, pagka kinuwentuhan nyo yung kanyang buhay, makikita nyo talaga, may mga bagay na hindi mo i-conclude, hindi mo sasabihin, wala na, devil na, wala na. Mangyayari sa atin dito, ang taas-taas ng presyo mga bagay. Hindi mo sasabing, yung kung ano yung naiisip mong katapusan o naiisip mong resulta ng lahat ng yon, hindi mo masabi. Dahil kasi nakita ko tong buhay ni Pastor Roldan. Maraming bagay ang unexpected. Unexpected. Yung ibig Ah, sabihin, masusurpresa ka praise God. dahil gumilos ang Diyos. Hindi mo akalain na ganun pala siyang ka-concerned sa'yo. Yun yung mga kilos na meron talagang nag-iisip at kumikilos para maayos ang buhay mo. Yung wala Praise kang God. masasabing konklusyon sa buhay mo, hindi pwede. Hindi mo pwedeng sabihin kung ano yung naisip mo, ganun na. Hindi eh. Nako, hindi. So, I'm very happy na kasama ka namin ngayon dito, Pastor Rod. Salamat, salamat din, salamat. Oo. Kasi isa sa mga bagay na nakaka-inspire yun, Pero bago tayo magtuloy, meron ng mga katanungan dito kasi. Antay na Oh, ng mga kasagutan eh. Pero ayan baka na. may babatiin pa kayo, Pastor. Ah, Okay na, ready na kayo ah, sa ating first question. sige po. Sige. Tingnan natin. Mamaya, pag kami Andiyan ka naman, partner. Oo. Pag kami pahabol tayong bate, At kayo mga Ah, kapatiran, kung may mga question kayo, padala nyo lang, Ito yung ating first ah. listener. Sabi niya, nagwo-work ako sa BPO night shift. Ba, parang ako. Tapos, pag uwi ko, ako pa rin ang nag-aalaga sa lola ko na bedridden. Minsan, 2 oras lang tulog ko, pero hindi ko masabi sa pamilya ko na pagod na ako kasi ako lang yung may stable na trabaho. Paano po ba magsabi na nahihirapan ka ng hindi magmukhang reklamador? Ah, nako, alam mo Ay, maraming ganito, Bishop, sa pinagtatrabahuhan ko dahil BPO yun eh. Mga BPO yung sinisilbihan ko dun eh. yan yung ginagawa niyong araw yung gabi, at ginagawa niyong gabi yung araw. Oo, kaya medyo naghihikab ako dito kasi papasok pa ako pagkatapos na ito. Ah, actually, tanong yan talaga lahat, lalo na panahon ngayon, no? Kailangan mo talagang magsumikap, kailangan mo mag-extend.
At, you really have to go beyond even your sabi Oo, nga natin dun, your comfort zone and oo. limitations. Kasi kailangan mong mabuhay. Si Ate Faith, kaya si Ate Radiance Faith ay nagwo-work din siya sa sa gabi. Since nagsisimula pa lang siya sabi ko, "Anak, hindi puwedeng dayain ang katawan. Kung kailangan ng tulog, Totoo. itulog, kailangan ng Oo. pagkain, pagkain." Kasi 'yan ang problema sa mga nagtatrabaho sa BPO, eh. Oo. Ay, Yung antok, totoo. oo, yung antok dinadaya sa pagkain, eh. Mm. At yung, tulog dinadaya sa marami hindi, tandaan natin binigyan tayo ng Panginoon ng katawan, kaya lagi ko sinasabi ibigay yung dapat na pahinga. Oo. Okey, balik tayo sa tanong. Well, nauunawaan ko siya kasi may mga sitwasyon talaga na naiipit ka sa ganyang kalagayan na kailangan mong gawin talaga. To Mm. the point na masasakripisyo maging personal mong buhay at maging yung personal na kalagayan mo. Mm. Kaya lang nakakalungkot partner yung reality 'no, na kahit naman sa Bible, ang basis ng pag-ibig natin sa kapwa, yung pag-ibig natin sa ating sarili. Remember Mm. that you have Ah, to love yourself as love your and, neighbor. how you love others. Mm. So, you cannot give something sa ating, tagapakinig na nagtanong na 'to, sabi lagi kong sinasabi paalala, you cannot give something that you don't have. Yeah. Ang Oo, kailangan tama ng naman. pamilya hindi lang pera, hindi Mm. lang finances, kailangan din ng oras at panahon. At Kaya kung lang wala kang maibibigay mm. at mapapabayaan mo yung sarili mo, mahirap yun. 2 oras ka lang natutulog sa isang araw. Kaya lang parang ang Eh, nangyayari dito sa sistemang ito, siya lahat. Parang oo, hindi yata. Hindi, I mean, kahit sinong tao, pagka ibigay mo lahat ng responsibilidad sa kanya, naku, nagbibilang ka na ng oras, no? Bilang oo, na at panahon mo. Huwag gano'n. Pero wala ba parang may nabanggit siyang mga kapamilya. Meron bang baka naman oo, puwedeng magtulong-tulong sila. Kasi ako, gano'n din ang sitwasyon ko ngayon. Yung nanay ko, bedridden. Ngayon, ang ginawa ko, tinutustusan ko ng lugar para merong separate na upahan. Doon sila. At tumatao doon yung kapatid ko. Nagkataon naman yung kapatid ko na walang trabaho ngayon, siya yung maasikaso. So, kahit paano, mm. gasto sa akin, manual labor sa kanya. Tapos yung isa kong Mm. kapatid sa mga grocery. Yan. So, malaking Kaya ba? ako advice ko sa ating, listener, mag-create ng tawag ko diyan ay support group program. Yan. So, naniniwala ako na hindi naman na may kasama siya sa bahay kaya lang, lagi na lang siyang, talagang nagbibigay ng panahon. So, Oo. kailangan mag-establish ng support group program kasi hindi puwede na isasakripisyo mo yung kalusugan. Kasi Mm. 'pag nagkaroon ka ng problema, nagkaroon ka ng karamdaman, mas malaki yung problema. Hindi ka makapagtatrabaho, dadagdag ka pa sa mga concerns. Kung magkakasakit ka, diyan na yung papasok na yung kailangan mong maggamot at Mm. malilimitahan lalo. So ngayon maaga pa lang habang malakas ka, kung may kasama sa buhay, magkaroon ng malinaw na pag-uusap. O Oo. etong oras ko sa trabaho, eto yung oras ko sa Mm. pagpapahinga, eto yung oras ko sa Oo. pagkain. Oo. Kailangan priority sarili Mm. mo kasi lalo nga sabi mo nga, ikaw ang, may stable na trabaho. Mm. So kapag nagkaroon ka ng problema physically, mentally, yan, and emotionally, hindi Mm. ka na magiging beneficial. Manatili sa pinagtatrabahuan mo later on mapapansin nila, hindi ka na gano'n kahusay pagdating sa output, Mm. pagdating sa performance. Mm. Parang So parang sa akin, mm. Parang magkaroon ng ano, pag-uusap, humingi yeah. ng tulong, wala namang problema. Mm. Siguro ang problema kasi 'pag nakakaramdam tayo ng pagod, hirap, yung expression natin sa halip na humingi ng tulong talagang nagtutunog reklamo. So, Oo. siguro gandahan lang yung approach. After all reality, kailangan mo magpahinga, kailangan mo matulog, Oo. kailangan mo uminom ng tubig at kung kinakailangan, 'wag pababayaan ng check-up kung meron naman. Yeah. At, magpahinga, magpahinga kasi hindi ka magiging matagumpay at masaya sa buhay
kung iyong sarili mo ay sasakripisyo. Oo. Ako, maisip ko dyan yung nawala kasi yung value ng tulungan Kami, nung mga bata kami, itinuro sa amin na magtulungan kayo. Oo, Mag-ano kayo, wag tama mong po. papabayaan. Yung kapatid mo, wag mong kapabayaan. Mm, Kayo, magkakasama kayo sa bahay. Naalala ko nung bata ako Yung nanay ko kasi mapasok sa opisina. Naiiwan kaming mm, 5 sa bahay. mm. Ayun. Tapos 5 bata. Ang laging sinasabi, magtulungan kayo ha. Hindi Oo. pwedeng Kanya-kanya isa lang. trabaho, partner, di ba? May Oo. magsasaing, Ako yung may tagahugas ng pinggan. Kuya ko may nagsasaing. magbubunot ng sahig. Oo, kapatid ko, yung babae, nagwawalis, yung bubunot, Mm. yung isa kong kapatid na lalaki. Tapos yung ate ko naglalaba, ganyan. Ah, Ganun, hati-hati. Pero sana maipaigting yung ganitong value. mm. Nawawala na yung tulungan Parang nagkakanya-kanya na lang lagi. So, happy ako na kami sa kapatiran namin. Nagtutulungan talaga kami pagka merong chance. It's a very important thing, no? Na a family would work together. Kung sa opisina nga teamwork. Lalo dapat sa bahay. Ako, grabe. Pero, usad tayo. Punta tayo dun Ah, sa ating next question. sige po. Ano, sabi niya, 3 times na akong bumabagsak sa engineering board exam. Aruy, kada Ah, may nagtatanong kung license na ba ako, tumatawa na lang ako. Pero pag ah, mag-isa na ako, pakiramdam ko wala akong silbi. Ay, mm. sakit. Kailan ba malalaman kung kailangan mo pang lumaban o kailangan mo nang bitawan yung pangarap? Ayan. Ah, Wow, magandang tanong yun. Kailan ba bibitawan o tuloy pa rin ang laban? Parang, may kukwento ko sa iyo, Bishop. sige, sige, makikinig ako. Nung nagte-tape ako ng civil service exam, may nakatabi Mm, ako. Ano siya? mm. Security guard. Ah, Kinuwento niya ako talaga. Sabi niya, kaya siya nagsi-civil service kasi mapopromote siya pagkatapos niya yung civil service. Okay. Sige, galingan niyo. Tapos sabi niya, pang 7 take ko na to. Pang 7 take ko na to. Hindi ko alam. Kinuha ko yung pangalan niya. O sige, titingnan ko para ah, next time titingnan ko kung pumasa ka ha. Okay, yun yan. ah, Pagtingin ko, edi pang 7 take niya yun. Pagtingin ko, mm, wala pa rin ang pangalan niya. Sabi, ko, wawa naman. Pero hindi ko na siya nakita. ah, Magandang tanong to. Paano nga ba? Ano ba? ah. Give up na ba? Meron tayong mga sa Katagalugan, mga kasabihang matatanda. Ano Oo. yan? Habang may buhay, may Ay, pag-asa. pag-asa yan. Ang umaayaw, hindi nagwawagi. Ang nagwawagi, hindi umaayaw. Okay yan Hanggat may buhay, may pag-asa. Mm. Well, naiintindihan kita. Sabi nga survivor reaction yan na pagtatanong siya kung license tumatawa. Naalala ko tuloy si Freddy Aguilar partner. Oh, bakit? Tawanan mo yung problema. Ha, 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 ha. Kaysa magmukmuk ka, di ba? Stay positive. Kung Una, sa bagay, hanggat, kung sa bagay, hanggat, pagka magaan ang iyong kalooban, uh, mas oo, madali yung kang pagtanggap mo, makapag-aral. oo. Kaysa magmukmuk ka, sisihin mo yung kung Mm. sino-sino, just stay positive. No? Huwag ka lang Oo. tatawa na mag-isa. Mm. Hindi ko lang alam kung hanggang kailan ba yung pagte-take ng exam. Kung iyan hanggat nagte-take ka, ubra o may bilang. Pero hanggat May, mayroong pagkakataon, merong, merong exam na kada taon ay nag-a-advance. Ibig sabihin, mm, nababago dahil mm, mabilis ang pagbabago doon sa curriculum tulad yung IT o kaya yung ah, computer. So, wala nga board exam ang computer science dahil kasi kada taon nababago yun Bahala ka na kung paano ka magkaroon ng certificate na nag-upgrade ka. ah, So, yun. So, I think malaking bagay yung makapag-upgrade siya dahil ang labanan oo, ngayon oo, is yung may certificate ka. Hindi lang mm. basta yung may board ka lang. Although maganda yung pumasa ka sa board, kaya lang, sa totoo lang Pastor Oo, Rod. saka alam ko, di ba, merong CPD training kung saan Oo. kahit pumasa ka, kailangan mo mag-undergo ng refreshers course, session Mm. training, Pero kailangan, para kailangan magkaroon. maipasa niya lang yung isang board. Kahit na, Oo. kasi ito ang kalagayan natin dito sa ngayon,
marami ang pumapasa sa board. Pero pagkalipas ng isang taon, wala na, nabago na yung technology, nabago na yung mga Oo. pamamaraan. Para kang na-obsolete kaagad. Laos ka na Mm. kaagad after 1, 2, 3 years, ganun. Pero Siguro maganda rin na may lisensya ka dahil kasi sabi mo nga, magsi-CPD. Kailangan may siguro lisensya ka partner doon. magandang bagay din yung sinasabi mo na kung ilang beses ka nagte-take. So, i-take mo rin yung opportunity na habang nag-aantay ng panibagong exam, mag-upgrade ka na. Baka mamaya yun lang kulang, di ba? Oo. Mag-upgrade ka ng training, mag-update ka ng lessons or whatever. Yes. Habang nagte-try ka, basta huwag kang umayaw kasi hindi ka Mm-mm. magwawagi. At lumaban ka lang sa buhay kasi kailangan yan. Kasi sayang Mm-mm. naman, bida kang pipitaw. Basta sabi ko nga, hawakan mo yung pangarap mo Oo. at patuloy mo lang pagpatuloy yung iyong laban sa buhay. Ako naniniwala sa isang maayos na puso at matatag na kalooban, pagtatagumpayan mo na yan. Tuloy Oo. mo lang yung pangarap mo hanggang hindi dumarating. May kilala ako abogado, hindi ko na lang babanggitin ng pangalan, sir. Mm. 4 na beses siyang nag-take ng bar exam. Wow. Nag-take siya ng una, binata pa siya. Nung nakapasa siya, 3 na anak. Tatlo na anak. Sabi nga Ba, niya, okay. "Oo, 3 na anak." Okey, di, May, ah, may nabalitaan din hangga't ako, Lola, 65 years old. 65 years old, oo, nag-bar exam, pumasa. na Ayun. Pero late na siya, pero okay na. Malaking bagay. Hindi naman talaga iyon yung pinakamahalaga sa buong buhay natin, ano, ang board exam. Pero may maitutulong yun kapag lisensyado ka. Dahil pagka lisensyado ka, kaya magagamit mo na kaagad yun para sa pagpapaunlad ng sarili. Ayun. Kahit kaya isang license, paalala natin ulit ano, habang may buhay, may may pag-asa. pag-asa. Ang umaayaw hindi nagwawagi, ang Okay. nagwawagi kahit kailan hindi umaayaw. Tuloy ka lang sa laban kapatid, tuloy ka Yes. lang sa laban. Gusto kong gatungan Tatagumpay yan. ka rin sa Oo. biyaya at awa ng Diyos. Gusto kong gatungan yan. Malamang. Yan ang mabuting bagay naman ang pagpasa sa board. Mabuting bagay. At kung talagang iyan ay pumasok sa puso mo, malamang Ah, ang Diyos ang naglagay niyan diyan. ah, Kaya tuloy mo lang. Sundin mo. May pakay ang Diyos sa'yo diyan. Huwag kang give up. Yes. right. So, Ito. balitaan mo kami ha kapag pumasa ka na. Oo, Magpe-pray ka balitaan mo kami. namin mamaya. Yan. Sige, follow up ha, kapatid. Okay. Ito, Ah, ang ating third listener, sabi niya, tuwing nagsisimba kami, lagi akong kinukumpara ng tita ko sa pinsang kong nurse na nasa abroad na. Ano kaya sinasabi? Tahimik lang ako, pero sobrang baba ng tingin ko sa sarili ko. Anong gagawin ko? Ang bigat. Kasi sobra. Aray ko, kinukumpara. Naku, ang daming mga sakit at mental health problems na naidudulot ah. nung ano, mababa ang tingin sa sarili. Sakit. Ano bang masasabi natin dito, Bishop? Well, unang-una, marami akong na-encounter na ganyan, Oo. lalo na't may comparison. Bumabagsak yung self-esteem Mm. kasi mas malaki yung income, mas maganda yung buhay, mas maganda yung tinapos. Yun yung nagiging, tawag natin dun standard 'no. So, lagi kong pinapaalala, una, you have to appreciate yung tinatawag nating values of life. Ano yung kauna-unahang value na dapat nating huwag kakalimutan, partner, for us to be i-strengthen yung ating self-esteem. You were created after the image of God. You Mm. were created uniquely. So, hindi tayo bagamat di tayo magkakakulay, hindi tayo magkakamukha, but we are created after the image of God. So, we are there. Lagi mo isipin yun, anak ako ng Diyos. Mahal ako ng Panginoon. Lagi ko sinasabi, lagi mong sabihin, I am great, you are great, because we have a great God. So, yung self-esteem natin, di nakasalalay yan sa standard ng ibang tao. Oo. Nakasalalay yan sa kung paano tayo tumatayo sa harap ng Diyos. Now, when it comes to accomplishment, may kanya tayong gift.
So may kanya-kanya tayong training at may kanya-kanya tayong timeline. Kasi Yes. minsan partner yung Oo. timeline nung pinsan mo, baka naman di mo pa timeline yan. Huwag kang magmadali. Oo. Huwag ka lang aayaw, huwag ka bibitaw kasi tandaan natin, pag ikaw ay nawalan na ng lakas ng loob, humina ang loob, mahihirapan ka ng lumaban sa buhay. So, Mm. wag kang masaktan kasi may sarili kang kakayahan. Yun dapat mong tayuan. Yun ang dapat mong panindigan at yun ang Mm. dapat mong tawag natin doon pagyamanin. Ano meron ka? Oo. Alam So, mo, tuloy ka lang. yeah. Sabi nga nabasa ko to dun sa Bible sa Ecclesiastes na chapter 9 verse 11 hinahanap ko yung Tagalog version. Pero ang sabi sa New International Version sabi, I have seen under the suns, Mm, something under the sun. The race is not to the swift or the battle to the strong, nor does food come to the wise or wealth to the brilliant or favor to mm, the learned. But time and chance happen to all of them. So, parang ang sinasabi dito, hindi porket mahirap ka, mayaman ka, o malakas ka, o hindi yan tungkol sa matalino. mm, Bawat isa, parang makikita mo, nilikha talaga ng Diyos na ang bawat isa ay mayroong pagkakataon na maging merong asenso, merong pagkakataon sa bawat buhay natin. Ibig sabihin, hindi ka mawawala, hindi ka pa iiwan ng Panginoon. Imposibleng ang ganda-ganda at pagkakaganda-ganda ng pagkakalikha sa iyo tapos biglang oo, iiyanin ka ng oo. Lord, sasabihin papabayaan ka. Yes. Hindi. Imposible yun Talagang malaki ang naidudulot ng pananampalataya mo sa Panginoon. Tingin mo, Bishop? Kaya oo, tama yan. Kasi sabi ko nga, ngayon kasi 'pag alam mo yan, yung kultura ngayon ng mga kabataan, nung araw, nagsu-survive tayo kahit di tayo pinapansin, kanya-kanya tayo. Ngayon, ang mga kabataan umiiyak ng validation. They want to be validated in everything. Paano yung itsura nila. At Oo. 'pag hindi mo sila napansin, may issue na sila. Na sila ay, invalid yung, kanilang, Oo. oo, minsan dala-dala na natin ngayon yan, Parang hinahanap natin Oo nga. standard na hindi naman sa'tin. So, 'wag tayong magkaroon ng ganitong struggle. Oo. Ang self-esteem hindi yan nanggagaling dapat sa iba, Mm. nanggagaling yan sa kung paano natin tinitingnan sarili natin ayon sa pagkakagawa sa'tin ng Panginoon at kaniyang plano para sa atin. Kasi ba naman, madalas tayo ang kumpara tungkol sa pera, yaman, naka-abroad, Oo, punta doon hindi naman yun yung pamantayan talaga Pagka hinanap mo, ang ending niyan ikaw ba, pagka ikaw ay nagkaroon ng buhay, nagkaroon ka ng pamilya, natutugunan mo ba yung pangangailangan mo? Kung ang dami-dami mo ng pangangailangan, paano ka kahit mayaman ka? Dahil ang dami ganong kaso, ang lalaki ng kita, ang laki ng pera, hindi mm, pa makontento. hmm. Parang, parang ewan ko ba, saan pa Saan ka pa magiging maligaya kung andiyan na lahat pero wala ka pa ring kapanatagan ng loob? Kaya nakakatuwa tong profession natin no, sa counseling. Oo, Yung mental health talaga, kapanatagan ng loob, yun. Ma-achieve mo lang yun, daig mo pa mayaman. hmm. Ang dami ng Gaya nga yaman, nung sinabi mo, nagkukumahog. meron namang mayaman, 'di naman masaya. Oo nga Pero merong hindi mayaman pero panatag sa buhay. Ayan. Merong hindi naman nagtapos pero masigasig at nakakalaban sa buhay. Oo. Meron namang lahat na lang meron siya pinagtapusan pero hina ng diskarte. So, Oo. paano nga ba yun? Sabi ko nga, Kanya-kanya, ano no? kasi, yung ano ba yung values meron ka sa buhay mo? Oo. Ano ba mas mahalaga sa'yo? Sabi nga si Paul nga sabi niya, naranasan kong mahubaran, naranasan kong masaktan, muntik na akong mamatay, naranasan kong magutom. Pero sabi niya, but I have seen the grace of God. So, lagi niya sinasabi, dapat matuto tayong magkaroon ng tawag doon, partner, contentment. Content. Kasi minsan yung struggle natin,
Hinahanap kasi natin yung wala sa atin eh. Oo, Yung pinapangarap natin, hindi naman natin pangarap kasi mas hindi kontento ka at pagpasalamat. At oo, mula sa bagay na meron ka kapatid, pagtitiwalaan ka pa ng Diyos ng mas malaki. yeah. So yun Uy, yan. So, ganda yan ha. Baka kagapay, yung tiya mo hindi kontento sa buhay. Kaya huwag kang gagaya muna doon, no? Eh, yung mga hindi oo. kontento, laging nagkukumpara. Uy, dapat katulad tayo ni ganun. Dapat Oo. katulad tayo ni ganyan. Eh, hindi ka makukontento talaga doon. Pero pagka makita mo yung contentment, tapos meron kang peace of mind, ay, I tell you, Oo. nasa Naalala pinakamayabang ko ka. kanina, nagturo ako sa church, anniversary ng church eh. Oh, Church si Pastor Rex Gilbena, Ecclesia, hello. ah, Church Ministry sa Giginto. Tanda mo partners, yung the big trees of life that destroys life. Yung una, yung depression. Oh, You are always thinking the issues of the past. And then yung isa. stress, the Oo. haggles of the present time. And Yeah. then yung anxiety, yung Yeah. worries of the future. Yung tayo sa stress, no? Yung haggles of your present Mm. life. Yung araw-araw na lang nakikipagtawaran ka sa buhay. Dapat ganito, dapat ganun, ba't hindi Oo. nakakapagod yun, kaya stressful eh. So, Mm. para wag kang ma-stress, kailangan maging kontento ka sa buhay. Una't higit, Oo. magpasalamat sa Panginoon. And then, pagyamanin kung ano meron ka. Kung iyan at wala ka pang trabaho pero meron kang pinag-aralan, magtiyaga sa pag-a-apply ng trabaho para saan ba Mm. masusumpungan mo ang biyaya ng Panginoon. Mm. Yeah. Okay. Well, pag-pray natin ang ating bansa dahil merong kalakaran ngayon sa mga kumpanya. Ang mga kumpanya, hinahanap ka na high level of performance. Perfect dapat. Dapat laging high energy. Taas ang iyong Mm. scores dahil kasi kung hindi, aalis yung kliyente at wala kayong magiging trabaho. Parang ganun. Mm. Ang bigat ano? Parang naalala ko nung Tsaka, gera. Parang kapag may gera, tsaka kailangan ngayon, partner ha, kailangan matatag ka talaga sa buhay ngayon. Eh, di ba, tatatandaan mo, ang gasolina ay inabot ng 100. oo nga eh. Ah, yung diesel ay mahigit 100. Oo nga eh. Tapos ang kuryente, ano ba yan? Yung may Tumaas pa. binabayaran para tayo, hindi naman sa atin. Pero tumataas din yan dahil sa palitan ng dolyar eh, no? Yun Oo. eh. So, Bumagsak ang hindi piso. pwedeng umayaw. Kailangan maging matatag tayo. Mm, Tawag natin dun sa English, tatanda ko noon na nagbigay ka ng resilience. yan. Tama ba Yan, yan? resilience. At Alam niyo mga kailangan kapatid, talaga. yan yung Oh, oo. Yan yung ay, mga bagay na hindi maintindihan ng mga banyaga sa atin eh. oo. Yung bumaha, lumubog yung bahay, tapos lahat ng miyembro ng pamilya nasa babaw ng bubong, ano, Oh. nag-iihaw-ihaw. Pagkatapos may dumaan na photographer, gaganyan po partner. Kasi bahagi po pa ng ating kultura bilang mga Pilipino sa Yeah. dami ng bagyong dumadaan, hirap sa buhay. Mm, Nakukuha nating ngumiti at lumaban. Tawag doon ay pagiging matatag. Yung matatag. resilience na yan, partner, ay wala na minsan sa mga bagong henerasyon ngayon. Oo. Pero wag kang Kaya, mag-alala, no? Hindi kasi nakukubkob tayo ng ibang kultura na kung mas oo, pinapahalagan yung performance kaysa sa tao. So, oo. wag ganon. Sana mabago ang ating mga kultura sa ating mga kumpanya dahil masyadong Nakakatuwa western. pa doon sa ano eh, sa tanong nung listener Pero, natin eh. Tuwing magsisimba kami, oh, yan, lagi yan. ako kinukumpara. Kung kailan pa nagsisimba, ano? Ituloy natin yan dahil meron pa tayong break. Magbabalik po ang Heartline sa mainit na Sige, sige, usapan sige. nito. Masaya, masaya, masaya. Don't worry. Don't be there. Stay there. Stay in tune. We'll be right back. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Umaga, tanghali, hanggang gabi 7:02 DZAS
kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Salamat mga kaagapay at tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating Heartline Friday Night Edition. At dito pa rin kasama ko si Bishop Roldan Domingo at ito ang inyong lingkod si Kuya Pilo, Coach Pilo Laharca. Tuloy-tuloy din tayo sa ating mga ginagawang pagsagot sa inyong mga katanungan kasi dito sa Heartline aming tinutugunan ang inyong nararamdaman. Yan. At ang salita ng Diyos ay talagang malaking bagay para sa atin. Babatiin ko lang kayo mga kaagapay natin at nakakatuwa na tuloy-tuloy kayo nagsusupport. So thank you very much sa ating mga listeners. Ate Ayan Laharca, hello kapatid ko, kamusta ka? Ayan, si Antonel Rubilios, Mishri Soniga, SG Guron. Oh, thank you for listening Ate SG. Si Ate Citadel, kamusta ka na dyan sa Turkey? Becca Mendoza, Angelica Cabaron, Rain Maximo, Teodoro Gatioan, Daniel, Kuya Ted Gatioan, ito, brother-in-law ko, very supportive din. Kamusta dyan sa mga sa mga pamangkin ko, si Muriel, si Jerome, si RD, tsaka si nasa abroad si si Marlon. Si Daniel Nogales, thank you very much for you keep listening. Ate Imelda Baclagon, Pastor Don Reyes, Kuya Donnie Laharca, Efren Esteban, si Buen June Mata. Thank you very much for listening. Kuya Teacher Buen June, kamusta ka na? Si Doc Adrian tsaka si Daniel Valdez. Yan, thank you very much for listening. Ayan. Well, alam mo, Kuya Bishop Roldan, maganda yung nabanggit nyo kanina na may mga bagay na talagang biyaya lang talaga ng Panginoon. Gusto kong i-share din sa iyo yung Tagalog version ng binasa natin kanina, yung Ecclesiastes 9:11. Ito, sabihin ko sa Tagalog, sabi, muli kong nakita sa ilalim ng araw na ang takbuhan ay hindi para sa matulin, ni ang paglaban man ay sa malakas, ni sa mga pantas, sa mga pantas man ang tinapay, ni ang kayamanan man ay sa mga matatalino, ni ang kaloob mo naman ay sa taong may kakayahan, at kundi ang panahon at pagkakataon ay nangyayari sa kanilang lahat. So, there's always a chance for everyone. Yun. Parang yung buhay mo Bishop, na akala, yung nakwento mo, akala ko wala na. Pero yun pala, may ginagawa pa. Minsan talaga, Bishop, natatanong ko din sa sarili ko. Parang pagka nakakaharap kita, parang hiyang-hiya ako sa sarili ko. Buti pa siya. Sabi naman. Uy, totoo. Uy, meron kang hinahawakan mga churches, meron kang mga taong sumusunod, mga naimpluwensyahan, nasa gobyerno, miyembro ka ng gobyerno, wala pa yatang nakarating dun sa national accreditation ng marriage counselor Ay, binabagit po kasi ni partner Coach Pilo, yun po kasi yung accreditation ng DSWD Standards Bureau. Agad partner, lahat naman yan biyaya lang ng Diyos. Oo. Mahalaga nagsusumikap tayo una tigit para makapaglingkod sa ating kapwa at ang gobyerno naman natin nililingap naman nila yung talagang nagtsatsaga na maging ka-partner nila. So I was sabi nung nag-accredit sa akin, actually galing siya sa national office ng Standards Bureau. I was the very first pastor accredited and licensed by DSWD Standards Bureau. Dahil doon, that was way back in 2013, nangarap ako na ang mga pastor ay magkaroon ng training. Kaya marami tayong pinanganak, partner. Kilala mo yung iba na ngayon ay mga recognized marriage counselor na ng bawat bayan. At isa dyan sa newly accredited ay si Pastor Ari Santiago, na ating kaibigan sa Malolos. Yan. Kilala mo Hello, siya. Pastor Marriage Ari. counselor.
Pastor Aris, kamusta na po? Katatapos din niya na accreditation Oo. sa Kwentuhan DSO Community tayo! Standards Bureau. Kape, Oh, kape! pasyal tayo ulit doon. Oo, Bishop, sama ka. Parang may time Oo. pa, no? Pero sige, di bale, we'll have a chance. And I like that. Dahil ang isa sa mga bagay na patunay sa buhay natin, si Bishop, hindi siya kayamanan. Pero matutuwa kayo. Pagka may chance lang kayo magkausap. Mas maganda siya magkwento eh. Yung kwento buhay niya. One time, mag-give tayo ng chance pagka maibigan. Oo. Oo. Magkita tayo ulit sa Grand Central. I-announce ko namin pag magkikita kami ni Coach Pilo. Oo, yan. Ay, by the Yung way. tambayan namin. Oo. Tambayan namin sa Monumento Grand Central. Yan, oo. Tawag po doon, SM Grand SM Central. Grand Central. Ayan, wala na Oo, yung kasi Grand Central siya dati. Oo. Pero yun niya. SM Monumento, SM Grand Central. Meron ka pala ipopromote, yung ating mediation. Sige nga. Okay. Ito, isa sa bahagi ng paglilingkod namin, sama po yung aming kaibigan at partner sa ministry, Coach Pilola Harca. Meron kaming tinatawag na programa, yung Help for the Helpers Program. Mm-mm. So, kasama po ng pangarap namin. Kung di nyo na itatanong, magkaklase ko kami nito sa Paradiga Training Oo. sa UP Diliman. Minsan, hindi pala minsan, madalas partner, nililibre mo ako ng pagkain, mga tusok-tusok doon. Sabay kaming naglalakad, papunta at pauwi. At nakita ko po, mahalaga po yung training na to. Una sa mga Mm-mm. pastor. Marami tayong members over the Edge Philippines na ngayon ay mga member at pangulo ng Lanlupon. Mm-mm. Yung mediation team ng bawat barangay. Mm-mm. May mga workers na tingin nila kailangan nilang pag-usayin yung kanilang kaalaman sa mga Mm-mm. legal na pamamaraan. Dahil dito, ay nagkaroon po kami ng project ni Coach Pilo. Ito po ay Oo. mediation training. Si Yan. Coach Pilo po ay mediation officer po yan ng Supreme Court. Hindi naman Graduate Supreme po Court. ng Regional Trial Court lang. RTC lang. Regional Trial. Pero Under ng Supreme Court yan under ng ng Supreme Republic. Court. Oo. Oo. Program yan Nilalakad ko ng pa. Department. Nilalakad ko pa yung Ah. sa Supreme Court. Kasi doon sa Supreme Court, Ah. meron doong Oh. nagre-resolba ng amicable settlement sa mga mag-asawa. Malapit na ako doon. But anyway, Ginagawa. yan po ay programa under ng Department of Justice kung saan ay wag matulog yung mga kaso. Kaya Oo. nagkaroon sila ng mediation office. At kasama po si Coach Pilod dyan. Ang Na gagawin namin ngayon sa aming project ay magkakaroon kami tayo Ah. ng mediation training para sa pastor, sa lay counselor, sa mga politiko, nasa especially yung LGU, mga kahit solemnizing officers. Oo. So over the Para, edge, solemnizing officers sa buong Pilipinas, malayo pa naman to. oo. So we have some solemnizing officers from Mindanao and Visayas. Kailan to? So Sa meron tayong training sa June 27. 27, June Sabado. 27, gaganapin ito sa Bancheto, Bustos, Bulacan. Maganda dyan, partner. So, yung pong detalye, oras ay amin pong ipopromote. But okay na po, nagkasundo na kami ni Coach. Ang mediation training po, pagsisimula ng alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Yan. Yung iba pong detalye, ito po ay 4 na module para pong makumpleto yung tinatawag nating paralegal training. Yes. So, magkakaroon mo tayo ng session and module para sa BAUSI, Violence Against Women and Children. Magkakaroon tayo ng pag-uusap tungkol sa mga barangay litigations and tawag natin legal procedures and issues. Yan, oo. At uli, pag-pray nyo, yung huli ay maganda. Away Philippine barangay. Constitution. Philippine Constitution, pinagpe-pray ko na magturuta sa atin yung dating Chief Justice Sereno. Pinagpe-pray, pero ito po ay magaganap sa buong taon. Pero maganda po, magsimula kayo sa unang training natin, which is mediation. Again, sa June 27, 9 a.m. Sabado,
mediation training kung paano Mm. mamagitan sa mga nag-aalitan. Ah, Ayan. pamamagitan na pwedeng natin gamitin sa pamilya, pwedeng gamitin sa iglesia, pwedeng gamitin sa komunidad. Yan. Yan. Kasi Absolutely. Praise kailangan God. para hindi na masyadong lumala yung problema nasa tamang pag-uusap lang. Tama, tamang pag-uusap. Well, Oo. pagdating sa tamang pag-uusap, eto, tingnan natin Mm. next listener natin. Eto ang kanyang Meron pa pala. problema. Sabi niya, oo. Ah, Every time na nagpo-post yung boyfriend ko ng picture kasama yung workmates niyang mga babae, ayun, ilang oras akong na-overthink. Hindi naman siya nagbibigay ng dahilan, pero bakit parang kulang na kulang pa rin confidence ko sa sarili ko? Bakit? Hindi ko yata mag-get. So, ibig sabihin, nakikita niya yung picture ng mga babaeng ka-office mate niya na wawalan siya ng confidence. Wow. Ibig sabihin, siguro, well, una, partner, saan mo ba hinuhugot, kinukuha yung self-confidence na sinasabi mo? ayan. So, dapat linawin natin yon kasi dapat ang self-confidence nanggagaling sa personal na pagtingin sa sarili. Oo. Kaya, so, paano mo ba tinitingnan yung sarili mo? Alam mo, partner, meron tayong topic yung tawag na personality development. Na unang-una nating topic doon ay yung who am I? Sino ako? So, kasi pag di mo kilala yung sarili mo, hindi ka makakapag-perform bilang isang personalidad. Totoo. Lagi kong sinasabi, you cannot give something that you don't have. Tsaka So, ang daming epekto nun. Kapag kunwari, mababa tingin mo sa sarili mo, mas madalas kang magalit. apektado lahat. Oo. Maiinis ka lagi. Madalas Hmm. kang, pagka may problema, lalayo ka, tatakbo ka na lang, o kaya mga away ka. Hindi mo Hirap eh. ma-appreciate na lahat ng maganda. Kapag Oo. mababa ang pagtingin mo sa sarili mo, halimbawa, naglalakad ka, Oh. nabanggit lang yung kulay ng suot mo, tatampo ka na. Tampo ka na. Parang, Akala mo nilalait ka. may case ako pakiramdam Hmm. niya, parang madaling maaagaw yung girlfriend niya. Mabait Oo. naman siyang tao. Kaya lang, pakiramdam niya, madaling maagaw yung girlfriend niya dahil kasi hindi daw siya ganun kagwapo. Yung Hmm. mga kasama ng girlfriend niya sa school ay mga gwapo, mga parang Korean, K-pop. Pero siya, ang layo-layo niya. Sabi niya sa sarili niya, ang itim-itim ko kasi. Oo. Huwag naman kayong Oo, ganyan. kaya balik tayo doon, 'no? Saan mo ba kinukuha yung self-confidence Yan, mo? yan. So, dapat malinaw, kilala mo yung sarili mo. Kasi 'pag di mo kilala yung sarili mo, kaya nga unang topic, who am I, kasi hindi ka makakapag-perform bilang isang ama Oo. kung di mo kilala sarili mo bilang isang Mm, ama. Hindi ka puwedeng makapag-perform bilang isa kung di mo kilala sarili. So, dapat yung, tinatawag nating self-confidence, hinuhugot natin 'yan sa ating personal na pagtanaw. oo. At ang pinaka-safe diyan, titingnan mo ang sarili mo, paano ka tinitingnan ng may likha. Ayan, so Totoo. Yan, that's kaya right. minsan Right. tinuturuan natin sila yung establish mo yung self-confidence mo. Umaga pa lang, maganda ako. Umaga pa lang, masaya ako. Mm. Umaga pa lang, pagtuntong mo, I am created by my God Yeah. differently and uniquely. Mm. I Ayun nga am eh. strong. Mm. Dapat gano'n. Oo, yun nga, Mir. At balikan natin yung issue niya kasi Sige. yung boyfriend niya, ah, laging bakit ba kasi lagi mo tinitingnan yung pictures? Wala bang Ano, ibang mas magandang bagay na? ang hirap Oo. naman sinong pipicturean niya? Alam nga naman yung nagpunta siya sa zoo. Ah. Sana kung nagtatrabaho siya sa zoo, edi yung mga animals na lang pipicturean niya. Hindi alam. Oo. Ay, kaya ano yan, i-evaluate ka lang din. Mm. Una, wag mong kunin yung self-confidence mo mula sa panlabas na sitwasyon, Oo. panlabas na kalagayan. Oo. Na wala namang kinalaman talaga sa buhay. Ako, Mm. I would rather say, strengthen niya yung
siguro line of communication sa Yes. pagitan ng boyfriend niya. Hindi Yung bagay na gumugulo sa isip at damdamin niya, i-express niya. Gano'n naman talaga ang relasyon. Hindi mo naman talaga may-enjoy yan kung hindi mo sasabihin na nasa damdamin. totoo yan. So, mahalaga yung open communication. Yan. Nako. Halimbawa, ano mo, hindi Oo. ako komportable kasi yung mga gano'n. Kasi marami pang bagay sa buhay ng relasyon. Lalo nga't nangangarap kayo isang araw kayo magpapakasal. Mm. Mababaw na issue pa yan. Mas maraming issue na dapat pinag-uusapan. Ayan. Hindi lang yung mga kasama sa picture. Hindi lang yung overthinking. Oo, dapat Kasi dapat kung hindi yung picture ang batayan mo ng confidence mo eh. Malay nyo, oo, pagka may depende. good quality time kayo together, yun, develop Mm, trust doon, ano. Nako, mga kapatid, mga kaibigan, bantay-bantayan nyo yung mga katabi nyo dyan dahil baka hindi na confident yan. O yun. ah, Anyway, ah, huwag kayong mag-alala. Hindi yung Facebook ang batayan, okay? Ayan. Ito yung naman, likes, yeah, hindi yung likes ang batayan. hindi yung thumbs up. Kung minsan nga, no, kaaway, no? Kasi masaya siya. Doon sa nakita, nilagay niya yung laughing out loud, yung LOL. Nag-aalit, bakit daw siya pinagtatawanan? Yun ang problema pag di ka talaga confident sa mga Oo. bagay na alam mo naman na hindi para sa'yo. Ako, ang daming baka Wag may nating misinterpret yakapin. eh, ano? Ah, Anyway, puntahan natin mm. to, Bishop, itong next question. Sabi niya, teacher ako, pero lately, umiiyak ako bago pumasok. Oh, bakit? Mahal ko mga estudyante ko, pero ubos na ako sa workload at pressure. Paano po ba malalaman kung burnout lang ba ito o hindi na talaga masaya sa ginagawa mo? Nako, ang sakit nito. Alam mo sa BPO, dami-dami Actually, ng yung teacher eh. tanong, Lumipat na sila. yung, ah, Kaya naawa ako sa sa educational system natin, ano. Dahil kasi siyempre mabigat yung trabaho ng teacher, ha. Hoy mga estudyante, mabigat. Mabigat ang trabaho ng teacher, hindi lang overworked, underpaid din. Tsaka ang mm, dami-dami sa kanila ang higit pa sa 5 araw ang trabaho, maabot pa ng Sabado-Linggo 'yan. Akala nyo para lang ihanda para sa inyo. May nakita akong video eh. Estudyante, binugbog pa yung teacher. Sabi, ako naman, ba't naman ganun? Ganito na ba talaga ang well, trabaho? gusto kong sabi sa mga teachers, Oh, salamat sa inyong paglilingkod. yes. Okay, hindi biro yung trabaho nyo. Alam namin yan, kami po ni Coach Pino, galing kami sa eskwelahan. Naging guidance counselor kami na school. Mm-mm. Hindi talaga, whether it is Nako, private or lalo yung mga public. magulang. Nako, Oh, kung maano mo lang, kung nahihirapan yung mga teacher sa estudyante, nako, lalo pagka magulang na. Alam mo naman yung mga teacher, pagka magulang na nagreklamo, nanginginig na yan dahil malamang oo. matanggal sa trabaho. Biro yun. Ah, ang hirap ng tayo na Stress. So, salamat sa serbisyo nyo, sa paglilingkod nyo. Sa pagtatyaga, pagpapatuloy, totoo yun, underpaid. Buti nga ngayon, sir, meron silang tawag doon uninterrupted rest. Wherein sa loob ng isang buwan, wala silang gagawin. Walang trabaho, walang Mm. work from home, wala. Basta magpapahinga lang. Isang Oo. buwan yun. Ay malaking tulong sa mga teachers. Minsan, yung ranking nila, ano, ang tagal lang inaabot bago Oo. magkaroon ng ranking. At yung umiiyak na siya bago pumasok, maaaring mga parang, well, okay, ganito po. Una, find your joy in what you are doing. Yeah. Ah, hindi naman ako, kung passion mo yan, hanapin mo yung dahilan ba't mo ginagawa yan. So you find your joy Oo. uh, in everything that you are doing. So Mm-mm. hanapin mo yan. Pangalawa, workload and pressures, kahit saan ka naman pumunta, meron yan. Siguro, lagi nating iisipin na yung trabahong hawak mo, pinapangarap ng iba yan. Mm-mm. So let us value what we have right now. Ngayon, lagi kong pinapaalala, pag nakakaramdam ng burnout, partner, Mm-mm. pero hindi mo naman maiwan yung trabaho, tawag ko doon reset.
Reset. Paano Reset. yung mag-reset? Reset. R-E-S-E-T. Acronym. Okay. Reset. Una, yung letter R, rest. Rest. Ay. Oh, magpapahinga ka. Rest is a virtue, partner. Kakatuwa nga yung walang Sabi nga ng ginagawa. Diyos kailangan wala kang gagawin sa ikapitong araw. Dapat Oo, mag-rest. magpahinga. Nakakaingit nga yung mga tambay Nakukuha pa nilang mag-power nap di lalo na yung nagtatrabaho at pagod na gano'n. Magpahinga, Oo. umidlip. Okay? Sa Japan nga raw pinapayagan na ang mga nagtatrabaho merong tinatawag napping hour Napping. Oo. at least 30 minutes. Oo. Susunod yung E. E, evaluate. Evaluate. Evaluate mo yung Ibangin. kalagay. Baka naman pati yung ang tawag natin doon yung lesson plan ng kapwa mo teacher, ikaw pa gumagawa. Oo. Baka Aba, yung workload ng iba. may kilala ako na sobrang Oh, naaawa sa estudyante talaga. Minsan, yung ah, pambaon niya, yung sarili na niyang budget, oo, sa estudyante. nag-extend. So Nakakaawa. evaluate mo, baka naman may mga stressors dyan na pwede Oo. mo naman bitawan. Oo. Pwede mo Eh, naman di oo. gawin. Maganda yan no? Hindi naman sa ayaw kong maging ganid tayo. Ayaw kong mangyari na, hindi naman sa sinasabing maging Mm, kuripot. Pero, kailangan na ang pagtulong sa kapwa ay gawain ng komunidad, hindi lang ng isang tao. mm, Kaya, kung kunwari naawa ka sa isang estudyante, yung komunidad dapat involved sa pagpapalago at pagpaayos ng mga estudyante, pati yung mga magulang mm. nila, kung ano makalagayan nila. Yung komunidad dapat ay involved. Kaya lang, ang kalakaran ng Yeah. ating paraan medyo hindi komunidad ang dating Parang kanya-kanya lang kayo, bahala kayo kung anong gusto nyo. Mm. Yung, And then, susunod sa reset, yung letter S, secure your workplace. Secure your Ayan. work. Kasi hindi naman lahat ng trabaho, merong trabaho. So, Mm-mm. secure mo yung sarili mo dyan. Oo, Ang hindi susunod, lang. letter E sa reset, enjoy. Ano? Kasi pag, enjoy. I-enjoy Enjoy. mo. Ako naniniwala partner sa gitna ng pressure, sa gitna ng problema, sa gitna ng, Oo. meron bagay dyan na pwede mo i-enjoy. Pero enjoy. Yung oras, oo, yung siesta time, Oo. yung kwentuhan sa mga bata. Sabi Oo. ko nga, you have to find ways on how Baka you are kailangan na niya going to ng jowa. enjoy. Ah, lalo na yung mga, pwede din, malay mo, di ba? O baka kailangan lang ng sangyupsal moment at least once a week, di ba? Mm-mm. Pangarap natin yan So, enjoy mo lang yung trabaho mo, enjoy mo. And then, yung letter T, ayan, you have to enjoy, yung tawag natin yon yung timeline ng iyong trabaho. Mahalaga Timeline. yun. Ah, Sabihin, babudgetan Mayroon ang kang oras. goal, oo. Kasi merong mga, ito advice ko doon sa yung problema niya, parang feeling niya, nagwo-work siya, parang wala naman. Sabi ko, lagyan mo na timeline, lagyan mo ng goal. Halimbawa, kano sweldo mo, ano ba pangarap mong bilhin? Sabi niya, gusto ko magkaroon ng sariling cellphone na maganda. O, lagyan mo ng Mm. timeline. Kasi Yan. reward yan. Reward Tama. yan sa Yan. sarili mo. So, Kasi kung minsan partner, kaya napapagod yung mga nagtatrabaho. Yung oh, bang binibigay na nilang lahat, wala man lang silang na-enjoy. oh, nga, wala. Sa akin, okay Hindi, lang yun. hindi work-life balance yan. Eh. Oo. Pero, ang talino ng Diyos na binigyan tayo ng command, Mm-mm. magpahinga ka on the seventh day. Huwag kang gagawa ng kahit ano dahil kailangan talaga Tao lang tayo. Alam ng Oo. Diyos na kailangan natin magpahinga talaga. At malaking bagay yun na Magpahinga. yung you are resting. Wag bigay lahat at mauubos ka. At Oo. sa panahon na kailangan mo nang magtrabaho, sa panahon na kailangan mo, wala ka na ibibigay. Kailangan umasa din tayo na yung komunidad natin ay makikipagtulungan din doon. Bilang isang tao ang dapat kumilos para sa kadukhaan ng buong mundo. Ayun. Mm. Lahat tayo kikilos diyan. Ayan. Nako, eto pa, isang question. Mm. Noong pandemic, nawalan ako ng trabaho. Mm.
Tapos, hanggang ngayon, hirap pa rin akong makabangon. Kada interview na hindi ako natanggap, pakiramdam ko, lalo akong nawalan ng confidence. Parang yung tao kanina doon sa boyfriend niya. Ah, Paano ba bumangon uli kapag sarili mo na yung nagdududa sa'yo? Ayan na nga ba? Ito medyo mas malala to ha. Yung kanina, hindi confident doon sa kanyang boyfriend. oo, Ito oo. naman, nagdududa na siya sa sarili niya. Naku, Hmm, yung kakayahan na yun. Oh, naku, kaagapay. Marami kang kasamang ganyan pag ah. nakakaranas ng ng failure o kaya rejection o kaya ng yung ganyan, hindi pumasa. So, Well, unang-una, nakikisipagtya ako. Imagine mo, partner, yung struggle niya since pandemic. Almost 5, 6 years ago. mm, And still now, nag-struggle siya. Ah, una, alam mo, partner, sabi niya, paano ba bumangon uli? oo yan. Kapag, oo. Alam mo yung masarap na kape? Di ko na lang babanggitin. Yung patalastas niya sa umaga. Oo, para kanino ka bumabangon. Yan. Di ba? So you have to find the reason bakit ka nagsisikap, Mm, bakit ka lumalaban sa buhay. mm, Gaya ng ating pinaalala kanina, walang umaayaw na nagwawagi, pero walang nagwawagi di umaayaw. Laban lang tayo sa buhay. Habang nag struggle ka, ang istorya niya kasi 'pag ini-interview siya sa trabaho, baka naman mamaya yung setup ng buhay mo, yung approach mo sa buhay nung panahon pa ng pandemic, tapos na tayo diyan. mm. Kailangan nating i-evaluate yung sarili mo. Ay, Ah, what Bishop, masabi ko lang hmm, sa'yo. Alam mo ba, sa akin, merong time na 2 years. 2 years akong walang makuhang trabaho. mm. 2 years. Grabe ano? Ang hirap nun, 2 years. Oo, awang-awa nga ako. Buti single pa ako nung time na yun. Pero, Single ka pa, oo, may time naman nagkasakit ako. oo. 1.5 years akong walang trabaho dahil di ako Paano makapagtrabaho. ka nag-survive? O yung 2 years na yun, kahit Yan. wala kang asawa at single ka ba, mahirap yun, kumakain ka, gumagastos ka. Ayun nga Paano eh. mo na-encourage yung sarili mo na lagpas sa 2 taon na yun? Eh, di ko alam. Pero ang alam ko, nung time na wala akong Hmm. trabaho, tumutulong ako sa bahay. Kung ano yung matitipid. Hmm. Ako yung, kumbaga nagkaroon ako ng skills ng pagtitipid sa budget para makaano. Ang ang kinatutuwa ko ay meron pa rin palang mga taong ganun na Hmm. mula doon sa kanilang karanasan na wala silang trabaho, Hmm. lalo silang naging qualified sa trabahong dumating nung right time. Ah, Isa sa mga naging guest natin dito si Hello Ate Rowena Domingo, Councilor Rowena oo. Domingo. Kilala mo? Kung tawagin ko yan, pinsan. Oo, nakita na kayo. Classmate ko yan sa AGS, si Ma'am Rowena. At Domingo Oo, rin apelido niyan. oo nga eh. Kaya, oo. Iba Kaya rin ang kami buhay daw, niya. nagbobolaan kami, lahi namin ng magaganda, kaya magpinsan kami yan. Oo, yan. Oo. Teka, mukhang Anyway, di na maniniwala. Yeah, yun. Hi, Ma'am Rowena. Delete, Ah, delete. ah, okay. So, Yung si Ma'am nag-survive. Rowena, hanga ako dyan. Kasi Hmm. dumating yung time na may mga anak siya. Tapos namatay yung asawa niya. Wala siya trabaho. Hmm. Ang gagawin niya, mahirap maghagilap ng pangkain sa mga anak ng panahon na wala kang asawa at mag-isa ka. Talagang magkukumahog ka. Hindi mo alam kung ano gagawin ko. Taon niyang ginawa. Taon ang ginugol niya para makaraos dun sa araw-araw na hirap. Then one day, sabi niya, nagkaroon ng isang need sa isang company, tinanong siya. At isa sa mga bagay na mabuting kumpanya yun. Isa sa mga bagay na tinanong sa kanya ano yung mga qualifications mo? At sabi niya, kasi bilang isang magulang, binudget ko mga pera, in-schedule ko yung mga anak ko, ginawa ko ng Hmm. paraan lahat para maibigay yung lahat ng kailangan nila kahit walang-wala ako. Pero Ah, napagtagumpayan niya kahit na yun. So sabi ko,
qualified ka talaga doon sa trabahong in-applyan mo. Edi, ayun, nakuha siya. Mataas na posisyon. Siya na magkukwento tungkol. Pero sabi ko, wow, time and chance talaga. Talagang totoo yung sabi ng Biblia. Mm. Parating yung pagkakataon kahit kanino, kahit ano pa ang sitwasyon mo. Ganun. Hintayin lang natin yung season na binigay ng Panginoon. Oo. At habang iniintay natin yung season, yun nga, pagyamanin kung ano meron ka. Yeah. Kung may oras ka. Sabi ko nga, kung naghahanap ka ng trabaho at di ka matanggap, o di gumawa ka muna ng small business, Yan. backyard business, o Mm-mm. mag-surrender ka ng serbisyo kung saan magkakaroon ka ng income. Mm-mm. Kasama kasi yun sa pagiging mahusay na katiwala ng Panginoon. Ang tawag natin yan, we are created to create. Yeah. Partner? So, Oo. ibig sabihin, habang nag-aantay ka ng pagkakataon sa buhay, pagyamanin mo ano meron ka, oras, panahon, serbisyo. At sabi mo nga, nang dahil sa mga bagay na yon, nahahasa ka. Yeah. Naihahanda yung sarili mo Oo. doon sa season na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Amen. Okay. Kaagapay gawa ka ng mabuti kahit wala kang trabaho, wala kang ganita. Patuloy kang kumuha at kumilos ng kabutihan. Dahil kailangan yan lalo ngayon. Ano, huwag kang maglulong sa alak o sa drugs. Huwag kang pumunta Oo, doon. magmumukmok sa sulok. Oo, wag yun. Wag ganon. Ah, Kailangan mong patuloy na makakilos ng kabutihan dahil darating ang panahon, malalaman mo, makikita mo na kahit salat, kahit kulang na kulang, gumagawa ka pa rin ng kabutihan. oh, Kailangan yan, lalong-lalo. yes. Amen. Amen. One final question, sabi ng ating Okay. listener. May anak akong 5 years old, tapos minsan, nagpapa, napapagtaasan ko siya ng boses ko dahil sa pagod Hmm. ko. Pag tulog na siya, umiyak ako sa guilt. Paano ba maging mabuting magulang kapag ikaw mismo pagod at ubos na? Ah, ay, Well, Pastor, ikaw to. Kaya mo to. oo. Alam mo, Unang-una, may good news ako sa ating listener na nagtanong yan. oh, Walang paaralan ng pagmamagulang. ay totoo. Hindi Ah, tinuro so sa school yan, yung pagiging magulang. wala. Actually, ang failure nga diyan kapag naging magulang ka, ang magiging standard mo, kung paano mo naranasan yung pagmamagulang. Kaya may mga tawag na doon yung mga traumas na pag nagkaanak ako, hindi mangyayari sa anak ko to kasi ito nangyari sa akin. Oh, And unknowingly, nangyayari pa rin kasi may unhealed emotions because oo. of parenting. So, paano gagawin? Unang-una, pagyamanin ang relasyon niyong pamilya, lalo na sa pagitan ng gulang at ng anak. Ako naniniwala, partner, kahit maliit pa lang yung mga bata, ay dapat sinasanay na natin sa malayang komunikasyon. Mm-mm. Yung malaya siyang magsabi, Oo. mag-express. Kung minsan kasi, eto problema partner sa panahon ngayon Yung bata pagsilang pa lang di pa nagsasalita, tinuturuan ng mag-English. Oh. At pag nagagalit na, di matututo, hindi na ngayon makapag-communicate yung tatay at di naman siya sanay mag-English. Sabi ko, turuan mag-express ang mga bata. Yung method susunod na lang. Yeah. Nasaktan ba siya? Nagulat ba siya? Nagtampo? Malaya siyang sasabihin. Ganon din ang magulang. Kasi yan ang unang sumisira sa relasyon ng mga pamilya. Yung Mm. komunikasyon na pwede mong sabihin yung bagay na nararamdaman mo. Yes. Pangalawa, pagyamanin yung oras na meron ka. Sabi nga niya di ba, pagod. Ba't ka napapagod? Napakahirap i-justify sa bata na pagdating sa ibang bagay, ibang tao, hindi ka napapagod pagdating sa kanya. Napakaiksi, no? Pasensya. So, Yan yung hanga ako sa iyo eh. Yan yung hanga ako ano sa iyo. yun? Pinili mo kung saan ka magpapagod eh. Nagpagod ka Ah, para sa iyong mga anak. ah, Boom! Praise God, Pastor. okay. So, kailangan, pagyamanin yung oras sa pamilya. Mm. And then, dito na ngayon papasok yung parenting. Alam mo,
Sa totoo lang, partner, Mm. may programa ang bawat school, private or public, pagdating sa parenting program. May programa ang gobyerno. Mm. Ito hindi ko maintindihan. Pag nagpapatawag ng responsible parenthood, responsible parenting, siyempre parents involved yan, tatay, nanay. At Mm. dumadating nanay lang. Oo nga, bakit? Ayan. So, may pagtuturo at pag-aaral na pwedeng makatulong para natin mapagbubuti yung ating pagiging isang magulang. Kaya ito, meron tayong tinatawag na core group na kung saan nag-uusap-usap. Ay, anak ko, tandaan natin kung 5 bata yan, partner, 5 ugali yan. 5 approaches yan. Mm. Hindi pwede yung bibigay mong panahon, pagkakataon sa panganay, bibigay mo sa bunso. Hindi Kaya hindi gano'n kadali. So, naiintindihan ko yung struggle niya. Kaya Mm. lang sabi ko nga, balik tayo sa basic. Tamang oras, tamang pakikipag-usap, lalo na sa pagitan ng mga anak. At pangatlo, humanap ng paraan paano mo mapagyayaman yung iyong pagiging magulang. Marami Mm. yan. Sa online lang, maraming nag-o-offer ng parenting. Mm. Tapos, syempre, standard yan, iba-iba ng approach. Pero ang mahalaga dyan, desire mo na Yes. matuto. Ano yung naririnig ko? In the midst of the complexities, it's better to know the basic. So, kailangan yung mga basics ng pagmamagulang alam na natin. Mm. Ayan. Amen. Nakakatulong yan. Grabe. At, Mm. Wala akong masabi, Bishop. Kasi ah, well, for one, wala akong anak. At kaya mm, alam kong ikaw talaga ang mayroong ah, masasabi tungkol diyan, Kaya salamat, Salamat sa inyo mga magulang, mga kaagapay na inuuna mm. ninyo yung kapakanan ng mga anak ninyo. Kaya saludo talaga ako sa inyo lahat, Yan. So, Sa huwag magkapakapagod kasi kaya tayo naggagawa ng mga bagay para sa mga oo. anak. Para Hindi ika-center, naman pagdating sa oras na sa mga anak wala ka ng maibigay. Oo. Yun So, yung tingin ko yung dapat maging pinakamasigla sa isang magulang. Yung nakita niyang masigla din siya doon sa kanyang mga anak. Kailangan niyo yun, magpakasigla din po kayo, Eh. Mamaya-maya, after nito, kakausapin ko ay si saka coach, partner, paalala ko lang Oh, sa loob ng pagmamagulang hindi nanay lang, may tama. tatay yan. Naku, sama yung Tulungan tatay. partnership ang pagiging parent, 'no? Mm. So, may ginagawa si tatay, may ginagawa din si nanay. Kasi Oo. baka sa totoo lang naman maraming gano'n, Mm. na akala ng, tatay, 'pag nagbigay siya ng pera tapos na yung responsibilidad niya. Mm. Kaya meron tayong, katropa, alam mo 'yan, paborito mo 'yan, Yan. kalalakihang tapat sa responsibilidad at obligasyon sa Kasong pamilya, pamilya. katropa. Kaya, oy mga Uy, katropa programa to baka ng naman DSWD para ah sa LGUs. baka mamaya, kaya ganyan yung asawang babae, lahat na lang, sila. Oo. Tatrabaho na, nagtatrabaho pa sa bahay, huwag naman gano'n. Oo. Tuwang, Mm. ang pagmamagulang po ay, sakripisyo ng nanay at tatay. Mm. At kung, Well, nag-iisa, single parent, oo. mag-create tayo ng support group. May Mm. kapatid ka, tandaan natin, ang pagiging magulang po ay sakripisyo talaga. Oo. Yan Ating naman po ay mm. biyaya ng Diyos. Yes. Ang atin pong pamilya kasamang anak ay expression po ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung saan tayo po yung pamilya sa langit na nasa lupa pa lang. Alam mo, Bishop, salamat talaga. Ang daming magagandang insight na yun. Ay, salamat din, salamat din. So I'm really, really very thankful na andito tayo at para matulungan din natin lalo ating mga nakikinig. Pag-pray po natin sila para Mm. magkaroon ng tibay at yung resiliency na kailangan natin. So I'm gonna give you the mic. Go ahead po. Please Okay, pray for our audience. okay. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos na mahabagin mapagmahal. Mm-mm. Sa iyong dakilang pag-ibig sa amin ay pinagkaloob mo yung bugto na anak aming Panginoong Jesucristo. Nagbigay, Panginoon, ng buhay, pag-asa, Mm-mm. at buhay na walang hanggan. Yes. Saan ito po ay sinelyuhan dakilang pag-ibig ng ating banal na Espiritu Santo. Salamat po sa buhay ng aming mga tagapakinig. Mm-mm. May iba't iba silang problema, Panginoon, at suliranin, pinagdadaanan.
Kaakibat nito, Panginoon, yung mga challenges. Nanay na nag-i-struggle paano magiging maayos kanyang role bilang ikulang, bilang ama, bilang ina. Mga dumanas ng adjustment sa buhay, especially during the time of pandemic. Hanggang ngayon, lumalaban, magkaroon ng sariling trabaho. Mga kapatid, Panginoon, na kung saan ay mababa yung kanilang self-esteem. I am praying, Lord, sa lahat ng tagapakinig namin, tagapanood ng Heartline. Yes. We pray that you bless them, that you keep them well. Ang kanila pong self-esteem ay hindi magaling sa sinasabi o panlabas na kalagayan ng buhay, kundi magaling ito mula sa imaheng nanggaling sa iyo, pangako at pag-ibig sa magbibigay ng matatag na katayuan bilang anak mo. Aming mga tagapakinig na mayroon pong karamdaman, lingapin mo sila, Panginoon. Taas mo ang taas ng kalagayan ng kanilang pisikal na katawan. Pagalingin mo sila, Panginoon, sa kanilang nararamdaman. Ilayo sa disgrasya at kapamakan. Pahabain pa. Yes. Sa mga kapatid namin nag-i-struggle sa kanilang negosyo, naghahanap ng maayos na trabaho, Lord, lingapin po sila. Palain mo sila. Bigyan ng pagkakataon. Yung tinatawag na natin naming season na pinangako mo. Seasons of redemptive blessings, opportunities, Lord, ay manggaling po sa iyo at maranasan nila dahil sa nakila mong pag-ibig at biyaya. Sa aking mga kapatid na patuloy na lumalaban sa buhay, kinakapos, samahan sila, Panginoon. Hindi po maiksi yung kamay. Alam namin, Panginoon, na kaya mo abutin ang mga kalagayan ng kanilang buhay. Samahan mo ng aming mga kapatid na ngayon ay umiiyak dahil nawalan ng mahal sa buhay. Lord, patuloy mo silang yakapin na pag-ibig. Samahan mo ng aming mga tagapakinig, kababayan, Panginoon, hanggang ngayon ay nakakaramdam ng takot. Samahan mo sila, Panginoon, yakapin, paramdam na hindi sila nag-iisa. Lord, sa amin po mga listeners and viewers, we pray that every good gifts and good things, Lord, that comes from you, our Father in heaven, will be enjoyed by each and every one of them. I pray, Lord, in Jesus' name. Amen. 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 Thank you po, Bishop. I'm so Thank happy. you po. Happy ako kayo Yes, yes. mga kasama namin ngayon. And talagang pagpapala po na malaki. So God bless you po, Bishop. By the way, kung sakali Salamat po. naman, what if kung may gusto magpa-counseling sa inyo o kaya magpa-marriage? Alam ko, nagkakasal din kayo eh. Yeah. Po. So, Ikaw, malapit na. Itayin mo na lang. okay, nantay ko yung renewal. Pero yan, paano po pala makontak kayo for counseling or for marriage officiation, mga ganyan? O kaya, pwede ko ibigay yung aking number. sige po. At the same time, ang akin pong Facebook, i-type nyo lang Roldan Domingo. Open naman po yun. Yun po ay hindi naman tawag natin ng profile lang. Oo. Hindi naman. So, mabibigyan nyo po iba't ibang ministry na meron ako. Yes. At hindi naman po ako suplado. Send lang po kayo ng friend request. Lalo na makikita ko na friend ko, common friend natin, si Coach Pilo Laharca. Ayan. Yeah. Yung number, okay lang po ba? The number po ay 0998-240-2295. 0998-240-2295. Ayun. I-rewind niyo po kung sakasakaling din nakuha. 0998-240 ulit? 2295. 2295. Ayan. Thank you. In-update ko na dito sa profile niyo, Bishop. Thank you. Amen. Ako, salamat po ng marami. And salamat din, Coach Partner. Magkita tayo mag-date tayo ulit sa dyan, sa Monumento. SM Grand Central. Yes. Sige. And sa inyo, mga kaagapay, salamat sa inyo, sa inyong patuloy na pagsuporta. Gusto ko lang batiin yung mga kaagapay natin na tumulong sa broadcast. Maraming salamat sa mga kasama natin sa Bukawi Transmitter site. Sila Prodtech on duty, Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Mosura, tsaka si Reggie Villena. Ang ating RTV team, si Eileen Valdez,
Angelica Calayag and Jabez Mancio, at syempre ang ating engineer on duty, si JV Taba. Salamat din sa iyo sa ating PA, si Phil. Kuya Phil, Lagtapon, God bless you din. Ano? And we pray sa inyo lahat na nagpapatuloy dito sa Heartline, pagpapala po sa inyong lahat. Tayo po ay miyembro ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas at patuloy tayong nakakapag-broadcast sa pamamagitan ng support na binibigay nyo sa Far East Broadcasting Company Philippines. And so, we praise the Lord for all the blessings that you provide. Kayo po ang nakapagpatuloy na mag-minister ito. Pero alam namin, ang biyaya ng Diyos, tuloy-tuloy pa rin kahit kanino. At Bishop, isang tema talaga na natutunan ko itong araw na to. Ayan. Talagang lutang na lutang eh. Etong ating tema ay mayroong sinasabi mula doon sa salita ng Diyos. Kundi ang panahon at pagkakataon ay nangyayari sa kanilang lahat. Ito'y nasa ano yan? Nasa Ecclesiastes 9 verse 11. Ang panahon at pagkakataon ay nangyayari sa lahat. Ayun. Hindi po wala sa talino, wala sa lakas ng kamay o wala sa galing. Ang Panginoon ay nagbibigay ng pagkakataon. Yes. Darating 'yon. Amen. Yung break mo andyan. Okay? Wait nyo lang. Wait nyo lang. Huwag kayong mainip. Yan. At sa susunod, wait nyo lang din dahil magkikita-kita tayo ulit next Friday dito sa Heartline Friday Night Edition. God bless po. God bless po. God bless. I will be here for you. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.